Hello, my dear Taurus. Welcome back to Practical Mistake. My dear Taurus, I'm so sorry for my long absence. Ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon na mag-initiate ng tarot reading session para sa iyo, my dear Taurus. Pinasadya ko talagang gawin ito ngayon kahit na maraming pinagkakabalahan. Pero gusto ko talaga magkaroon ng tarot reading session ngayon dahil ngayon ang nagaganap ngayon astrologically is ang Sturgeon Moon, and maganda yung kahulugan ng Sturgeon Full Moon kasi yung Sturgeon isa siyang hindi siya English word. Ang ibig sabihin ng Sturgeon Full Moon is big fish, at big fish siya na madali lang siyang hulihin na malaking isda kahit big fish kasi it's a perfect timing for catching something in this time, especially ngayon na August. It's Aquarius na season, and then of course Aquarius is ruled by planet Uranus, and Uranus is responsible for opportunities. Okay, so ibig sabihin ang Sturgeon Full Moon is ang pagkakaroon ng oportunidad na kung saan sa tingin mo ay malabo pero mangyayari talaga siya. Kasi Sturgeon means it's a perfect timing to catch the big fish easily. So yun ang pagkakaintindi ko sa full moon na Sturgeon full moon. Okay? So I hope na naintindihan ninyo kahit unprepared ako ngayon. This is actually a live recording. So anyway, punta na tayo sa reading session without much fiddle-faddle, So as always, hindi mawawala sa akin ang Light Seer Tarot Deck. Light Seer kasi I am a seer. At the same time, it's light. And light, which I mean visible for my level of reading the tarot. Okay? Hindi pa ako masyadong well-versed or well-experienced sa tarot reading. But I can really see messages from here. So, let us begin using this deck. Universe, spirits, angels, my ancestors, and celestial beings. What does my dear Taurus need to know for this August? Especially this time in Sturgeon Full Moon, which is in Aquarius season, ruled by the planet Uranus. So, simulan na natin. Excuse me. Ang unang card nila dito sa Light Seer Tarot Deck is ang Eight of Wands. Eight of Wands. This is creative energy in the element of fire. Ang Eight of Wands ay may kinalaman yan sa yung creative projects. Okay? Ito ay may kinalaman sa paglalakbay. Yung desire mo sa pagpunta sa ibang lugar. Or maaaring ito ay may kinalaman sa magandang balita. Okay? Action, those moments in life that feel like a sprint, this type of speedy energy is at play. It is inspirational, it is fairy, it is positive,
and it is new. If you have a gut feeling that needs to be acted upon, listen to it with all of the movement, avoiding being swept along by a unpredictable tide by having clarity about your desires and direction. Harness this beautiful window of swift opportunity. In shadow, the Eight of Wands suggests that there is some sticky energy influencing your situation. You want to move, but act. If you favor, if your foot's not stuck in the mud, then you've locked your keys in the car. Upright. If you're fluctuating between having a tendency to hesitate and running so fast that you're burning out, it's time to bring some balanced momentum into your propulsion. Consistent movement that feels right in your heart is the best place to start. Ibig sabihin, pinapaalala ng universe na meron kang dapat gawin. Meron kang dapat gawin na may kinalaman sa yung creative projects, okay? Hindi ko alam kung ano ang creative projects na ipinagkaloob sa iyo. Maaring ito ay may kinalaman sa pagsusulat ng tula, paggawa ng kanta or sayaw. Hindi ko alam kung anong creative projects na ipinagkaloob sa iyo ng universe, pero ang ibig sabihin dito sa Eight of Wands, minamadali ang lahat. Okay, this is a speedy energy. It's like, kung naisip mo ang ideya na yan, creative idea or creative projects na yan, alam mo na kung anong dapat mong gawin, then you have to do it right away. Yun ang pinaka mensahe sa iyo ng universe. Ipinapadali sa iyo ang lahat kasi siguro may paparating, no? May paparating sa hinaharap. Meron kang excuse me, maaring sinasabi dito na may naghihintay sa iyo na oportunidad, okay? It is coming right now. It's like it's on its way to reach you. So ang gawin mo ngayon is be ready in such a way nga dapat mo nang tapusin kung ano ang dapat mong tapusin, or dapat mo nang gawin, simulan or gawin, ipagpatuloy ang anuman ang ipinagkaloob sa iyo na creative project, no? So you have to finish it so that by the time that this good opportunity is coming, then you are prepared, which I mean you are done creating this. Siguro paparating na yung tao na magtutuklas sa iyong abilidad. Maaring ma-appreciate niya yung creative projects na gawa mo. It's like they've been looking for someone for a long time na makakagawa sa kanila ng ganong klaseng creative projects, and only to find out that it is you who can provide them such services or such project. At nagustuhan nila yon, they appreciated it. So posible na magbibigay sila sa iyo ng oportunidad, no? Panibagong trabaho or panibagong kaalyansa, no? Isang kapaki-pakinabang na alyansa, okay? So you have to do it, fast track the things that the universe wanted of you to. Tapos, kasama ng Eight of Wands, ang houses. Okay? Houses. Ang house na ito ay in the second house. In the second house. Which means, it has something to do with your values, your beliefs, and resources. Okay? May kinalaman ito sa pera, may kinalaman ito sa mga bagay na
na kayang makamtan ng tao. Okay? So, ang mensahe sa iyong kaluluwa is yung belief, your beliefs, which I think it has something to do with nurturing your spirit. Okay? Follow your intuition. Doon ka maniwala sa inner child mo or sa iyong highest self, the voice of your soul. Makinig ka sa intuition mo, kasi I think hindi talaga magkakamali ang intuition. The intuition is actually the voice of your soul, inner soul, and ang kaluluwa natin, alam ng kaluluwa natin kung ano ang posibleng mangyayari sa hinaharap, or ano yung mission natin sa mundo, no? So the intuition is right. So you have to follow your intuition, and ang mensahe sa kaisipan natin ay kailangan nating pahalagahan ang mga mabubuting kaisipan. Okay? Meaning, think positive, that you can always overcome this situation. Paguhin ang pag-iisip mo para magiging consistent yung mental energy mo doon sa emotional energy na meron ka, hanggang tataas yung energetic vibration mo, na posibleng mag-tune in siya sa pera. Okay? Kasi nakikita ko dito sa card na to is pera, mga kayamanan, ginto, salapi. So ibig sabihin, protektahan mo yung pera mo, yung ano man na kayamanan na meron ka. So you have to change the way you think, no? Transmute your negative thoughts into positive thoughts. Ibig sabihin, baguhin mo yung mga negatibong pag-iisip, i-transmute mo yan into positibong pag-iisip para patuloy yung pagtaas ng mental, yung energetic vibration ng mental energy mo. So that you may continue to manifest more money, wealth, and abundance in the near future. And then, ang mensahe sa physical mo na aspeto ay yung mga iniingatan mong pera, which is just like your money. So protect your money, the wealth that you are acquiring, protect it. Okay? Huwag mong ipagbigay alam sa ibang tao na meron kang pera. Wala silang karapatan na malaman yon. So huwag mong ipagbigay alam sa kanila, kasi kung malalaman nila, parang ang gagawin nila is i-siphon nila yung energy mo, para yung energy mo makukuha nila. You know, energy is important, no? Actually, kung makukuha na nila yung enerhiya mo, excuse me, mangyayari talaga na makukuha din nila yung pera na meron ka. So yun, I learned from my experience, no? So dapat ganun din ang gawin mo, na lahat ng mga transaction mo, lahat ng mga ginagawa mo, wag mong ipagsabi-sabi sa ibang tao, kahit pa pamilya mo, kasi hindi natin alam, maaring pamilya mo sila pero merong monitoring spirits na nakadikit or
nag-control sa kanila, no? Especially their minds. They are controlled by uh, demonic consciousness. Okay. So, yun, I learned from that. So, sana, ang gawin mo is, huwag ka na lang magsalita. Kasi, kapag magsasalita ka, makikinig sila. Magkakaroon sila ng cymatic reading sa tinig ng mga salita na lumalabas sa bibig mo. And usually, yung sound, yung mga salita na lalabas sa bibig mo is negative. That's the opportunity for them to attract their manipulative energy, attach it to you, and begin cymatic reading para malalaman nila. Yun ang chance nila para malaman nila yung sekreto mo. Okay? Matagal na panahon ko na alam ito, pero yun nga, ngayon pa lang ako nagkaroon ng realization na ang ginawa ng demonyo is ginagamit nila yung pamilya ko para malaman nila ang sekreto ko. Okay? By the time na magsasalita ako ng negatibo, yun, chance nila para malaman yung mga sekreto ko. Kahit wala naman talaga akong intention na ipagsabi-sabi sa kanila. Pero, take note, by the time na magsasalita ka ng negative, yun ang pagkakataon nila na cymatically, malalaman nila yung sekreto. Okay, this one is the Page of Cups in reverse. Page of Cups in reverse. Sa Page of Cups in reverse. Ito ay may kinalaman sa emotion. It is an emotional energy in the element of water. Okay, emotional energy in the element of water. Page of Cups. There is serendipity and magic here, like the first beneath of love, or a very first kiss. Anything is possible at this time. So be open to wildly wonderful miracles. This is the When Pigs Fly card, and holding it in your hands is a sign of that unforeseen yet fortuitous events are coming your way. Okay, so bring childlike enthusiasm to the unknown and welcome any unexpected twists on your journey. Be open to inspiration from the strangest of places and pay attention to the intuitive musings that arrive. They will give you creativity wings as you enjoy this time of strangely unique thinking. Ensure that you are not being overly sensitive or blocking your own flow because you are trying to control the process. Allow your emotions to follow the breadcrumbs of joy. Play a little more, do something silly, stay curious about any feelings of wonder and awe. Allow your sensitive dreamer to dream. So Page of Cups again is emotional energy in the element of water. Ibig sabihin, this is like when pigs fly type of energy. Parang magulo ang isipan mo kasi you are being controlled by the distractions around you. So it's chaotic, no? Sa nakikita ko, maraming mga puntik-puntik, ibig sabihin marumi siya. Nangangahulugan na
hindi mo maipagpatuloy gawin ang iyong creative project kasi magulo yung isipan mo, or which I mean, hindi nagko-cooperate yung creative ideas sa isipan mo. You feel stuck in the moment. Siguro pinapaalala ka na maglaro ka na lang muna, no? Or mag-relax ka muna, magpunta ka doon sa ibang lugar, sa lugar na hindi mo kabisado, sa lugar na hindi mo pa napuntahan ever before, kasi kung makakapunta ka sa ibang lugar, parang magiging refreshed yung isipan mo. So, naninibago yung isipan mo, then magkakaroon ka din ng panibagong creative ideas, okay? So, parang it's parang yung environment kasi natin, yun ang extension ng energies natin. So, kung malinis yung paligid, maaliwalas, parang malaking epekto yun sa isipan mo din, na parang magkakaroon ka din ng peace of mind kapag malinis ang kapaligiran, bago, at saka maaliwalas. So, that's it. So, ngayon, magulo yung isipan mo kasi parang familiar na sa'yo ang environment. Parang feel mo na walang pagbabago. It is just what made you stuck. Okay, so ang gawin mo is magpunta ka sa ibang lugar, panibagong lugar na hindi mo pa napuntahan before, never before talaga. So makonsider mo siya na place na malinis, bago, no? Bago sa iyo, tapos maaliwala siya. So definitely magkakaroon ka ng peace of mind, and by the time na magiging peaceful ang mind mo, papasok yung mga creative ideas sa isipan mo. Okay? So yun, may pagpapatuloy mo na yung paggawa ng iyong creative projects base sa 8 of Wands na lumabas kanina. Okay? And then patience is involved, no? Kasama ng Page of Wands in reverse itong patience, which means na kung successfully ma-accomplish mo yung creative projects na yan, very soon, magkakaroon ka ng panibagong trabaho, no? Kasi nakikita nila na magaling kang gumawa ng bagay na yan. Yung creative projects mo, maaaring kanta, tugtugin, or musika, tula ba yan, or maikling kwento, or nobela, kung ano-ano man yung creative projects na ipinagkaloob sa ng universe. And then kapag makikita yan ng ibang tao, ma-amazed sila sa output mo. So, posibleng i-hire ka nila sa kanilang organisasyon, or bibigyan ka ng trabaho. Okay? Tapos, or magkakaroon ka ng independence, no? You will become self-employed dyan, dahil sa creative projects na meron ka, no? Parang na-realize mo na magaling pala akong magawa nito, so why not magkaroon ako ng trabaho related dito. For example, mahilig kang magdisenyo ng sapatos. Okay, marami kang creative ideas in terms of designing the shoes. So, na-realize mo na what if magnegosyo ako ng paggawa ng sapatos. Okay, i-try ko if mag-click itong negosyo na ito. So yun, you became self-employed. So dagdag na rin yung nakita para sa iyo. And then oh yes, ang iba sa inyo magtatayo ng negosyo, no? Kagaya ng kanina yung sinabi ko na show making shop, okay? Paggawaan ng sapatos. Or magnegosyo kayo ng something, okay, na nakikita mo na magaling ka dito sa ganitong klase ng negosyo, okay?
And then, sa bagay na yan na ginawa mo, parang naipamamalas mo yung husay mo at galing, okay? Nung kikita mo tong taong ito, meron siyang nagawa na pentacles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. 8 of pentacles is actually material energy in the element of earth. Okay. So nakikita mo, itong taong ito, gumawa siya ng pentacle. Tapos ang pentacle na ito ay nagrepresent sa creative projects na kung saan siya magaling. Okay. Sa paggawa niya, natapos na niya yung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meron na siyang natapos na 6 projects or 6 pentacles, okay? Na ang katumbas nito ay malaking halaga na pera, okay? So, ang talento na meron siya, yung creative project na nagawa niya ay actually magbibigay sa kanya ng swerte or maghahatid sa kanya sa magandang oportunidad or magbibigay sa kanya ng makakatulong sa kanya na makatanggap ng malaking halaga na pera, no? Dahil magaling siya dito sa creative projects na to. And then, pinapaalala ka dito sa card na ito na marami ka nang nagawa pero meron kang na-miss na isa. Meron kang nakaligtaan na kailangan mong balikan at ayusin. Okay? Kasi ang creative project na ito din ay maghahatid sa iyo ng swerte, no? Magbibigay sa iyo ng swerte. Okay? For example, magaling kang gumawa ng research papers. Tapos, marami ka nang na-accomplish. Nakagawa ka na ng action research, nakagawa ka na ng quantitative research, nakagawa ka pa ng pangalawang quantitative research, nag-accomplish ka ng descriptive analysis. Tapos, bigla ang nalimutan mo na meron ka pang isang research paper na nasimulan mo na tapos nakalimutan mong tapusin. Okay? So, pinapaalala ka dito sa card na ito na balikan mo muna. Balikan mo ang pentacle na ito kasi mahalaga din ito, no? Na posibleng ito ang susi, no? Para ma-appreciate ng mga tao na baka sa creative project nito, ma-realize ng karamihan ng mga tao na magaling ka palang maggawa ng research paper. So, yun ang maghahatid sa ng oportunidad na kagaya ng i-hire ka nila sa university, sa state colleges. Yun. That's my example na I hope maiintindihan mo. Okay. Next is The Magician. Okay. It is good na nakuha ko ito. So far, ito pa yung Arcana card na nakuha ko. This is Magician. Kahit pa man, nakuha ko itong Page of Cups in reverse, which I mean na hindi gaano kabilis yung pag-work on mo sa mga creative projects mo kasi parang you are temporarily stuck dahil chaotic yung isipan mo. Pero at least you have the Magician, which means na pinapaalala ka ng universe na alchemist ka. You are an alchemist. You can do the things that you want to do. Kaya mong gawin lahat. Posible para sa iyo dahil you are an alchemist, no? Ibig sabihin, kumpleto ka sa skill sets. You have your creative ideas. May skill sets ka pa. Tapos, you are emotionally ready naman. And then, mentally capable kahit pa man chaotic masyado dahil sa mga kaganapan sa buhay mo, pero you are mentally capable. Okay, you can think of good things para makaisip ng solusyon para sa mga kaguluhan na nagaganap sa buhay mo, no, sa paligid mo. Okay? So, you are
you are the magician. You can do the things that you want to do because you have the creative energy in the element of fire. You have the intellectual energy in the element of air. You have the material energy in the element of earth, and you also have the emotional energy in the element of water. Okay, so kompleto. And do not be afraid, because the universe is guiding you. Tutulungan ka ng universe na maisagawa yung nakaligtaan mo na creative project. Okay, may nakikita akong tattoo sa braso ng lalaking ito. I think this tattoo is may kinalaman sa third eye chakra. Excuse me. Sa third eye chakra or sa crown chakra. Okay. So, posible na pinapaalala ka dito na kailangan mong i-activate yung crown chakra mo at saka yung third eye chakra mo, kasi makakatulong sila para yung third eye chakra kasi makakatulong once it is activated. This will help you to manifest the things that you want. Remember that you are an alchemist, therefore you are also a master manifester, and you can only manifest the things that you want successfully by having a healthy third eye chakra. And also, para hindi ka mahihirapan, tutulungan ka ng universe, and you will only receive the help of universe by the time that you are connected to the universe through the cosmic energies in your crown chakra. Okay, so if ever hindi aktibo yung crown chakra mo, pinapaalala ka dito na kailangan mong i-activate siya, kasi kapag na-activate na yung crown chakra mo, anytime makakatanggap ka ng mensahe mula sa universe. Okay, because it is the cosmic energy that keeps you connected to the universe, and this cosmic energy is located in your crown chakra. Okay, that's it. And in connection to the magician is that we have here, I now create a wonderful new job. Okay, you are being reminded na kailangan mo magmadali, prepare yourself, be ready, work on it, do it now, kasi paparating na sa iyo yung new job, no? New job opportunity. Makinig ka lang. Keep on believing, keep on listening to this tarot reading, because faith comes by hearing the word of the universe. That is true actually, kasi yun na talaga yung truth. Kapag ano yung sinabi ng Biblia, that is definitely the truth. Okay, so one of the verses in the Bible says na faith comes by hearing, and hearing the word of God. Okay, so ibig sabihin, kung patuloy kang nakikinig sa mga tarot reading sessions, and remember that tarot could be prophetic, prophetic siya. So listening to this prophecy continuously, this will help you strengthen your faith, and through that faith, it can really help you manifest the things that you want. Okay, the things that are about to happen. Okay, so ilang beses na since 2021 nakatanggap ako ng prophecy na magkakaroon ako ng panibagong trabaho, panibagong oportunidad, new job opportunity. Yun, paulit-ulit. So and once it is mentioned more than 3 times, so that is
truth already. And if I could, and if only if I continue to listen to this message, to these words na magkakaroon akong trabaho, panibang oportunidad, ganon, paulit-ulit, this will strengthen my faith to manifest, making it a reality in the physical realm. Okay, so yun, affirm this to yourself. You are totally open and receptive to a wonderful new position using your creative talents and abilities, working for creative talents and abilities, working for and with people whom you love, in wonderful location, and learning and earning good money. Okay, so makakatanggap ka ng panibagong trabaho na kung saan ang trabaho na ito ay fulfilling job talaga siya para sa iyo, kasi masasabi mong fulfilling job siya sa kadahilanan na nagagamit mo yung talento mo na meron ka, no? Okay, hindi kasi lahat ng trabaho is fulfilling job, and it will only be fulfilling job for you if all of your talents possessed are useful in that workplace, no? So you will have a wonderful new job, kasi ang trabaho na ito ay may kinalaman sa talents na meron ka, where your talents are useful, appreciated, accepted, yun. And then makakatrabaho mo yung mga mabubuting katrabaho, no? So wala kang problema sa kanila socially, okay? Kasi they will really accept you for who you are, kasi nakikita nila yung talento na meron ka, and then i-appreciate ka nila. Ang ganda naman. And wonderful location siya, kasi posible ang workplace na ito, panibagong workplace na ito, ay malapit lang sa bahay mo. And then good earning, which means na mas malaki yung sweldo na maibibigay nila sa iyo, okay, kesa sa trabaho na pinapasukan mo ngayon na walang fulfillment, tapos hindi ka appreciated kasi sa tingin nila wala kang talent, ganon. And then toxic yung mga kasama mo. So yun, hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo ngayon, pero parang sinasabi dito na do something na yung creative projects na yan ay diyan ka magaling, okay, diyan ka masaya, and if you continue doing it, posible na may mga tao na makakakita sa iyo, ma-appreciate nila yung output mo, nakikita nila. Maraming mata dito sa card na ito, so ibig sabihin they can see you, nakikita nila yung kapasidad mo, yung husay mo sa paggawa ng creative projects na yan. So marami sila, hindi lang isa, kundi 4, 5 pa nga eh. 5 tao ang makakakita sa iyong creative projects na yan, na masasabi nila na magaling kang gumawa niyan. So grab the opportunity, no? Kung meron kang creative idea, gawin mo na, simulan mo na, kasi hindi natin alam na posibleng yan ang magbibigay sa iyo ng swerte. Okay. And then I have here, sa pang-4 na card is the Sun card. Pinapaalala ka dito na marami kang kadahilanan para maging masaya. You have more reasons to be happy, no? You have more reasons to be joyful, more reasons to enjoy life, and you have more reasons to be confident enough, okay? Yung kumpiyansa sa sarili ba na makakapag magnetize ng ibang tao, no? Na ma-realize ng ibang tao na, wow, you're so confident, you're so magnetic in your confidence. Ganun.
The Sun card says that you can actually be so happy. You have more reasons to be happy, and you will be so magnetic in your confidence. Okay, so keep on nurturing yourself, keep on believing in yourself. And sa nakikita ko sa card na ito, may enerhiya na nagmumula sa araw, kay Haring Araw, tapos papunta dito sa iyo. Ibig sabihin, parang ina-upgrade ka ng universe, no? In terms of your beauty, in terms of your radiance, in terms of your physical, emotional, and spiritual energy, parang ganun. Nagkaroon ka ng upgrade energetically mula sa universe. Ganda naman. Tapos yung itsura ng sun, ang itsura ni Haring Araw is parang crown chakra. Okay, so parang this is the confirmation to the Magician card. The Sun card is also an oracle, Arcana card. This is an Arcana card. Double confirmation ito na makakatanggap ka ng mensahe sa universe sa pamamagitan ng crown chakra mo. Okay? And I also have here the Hermit. The Hermit, no? The Hermit na positive. Okay, so let us find out. The Hermit. Major Arcana din itong the Hermit. Okay. So share your wisdom with those who ask for it. Let them see you out. Seek you out. Your life's work is to gather knowledge, not to promote it for your own gain. So move slowly through the world with patient observation. Sometimes it's good to be alone. Meditate and strengthen yourself. Thus, you will be ready for what approaches. Okay, so parang nagkaroon ka ng realization na I think marami na akong alam sa aking karanasan. So panahon na para ibahagi ko sa ibang tao yung kaalaman na natuklasan ko base sa aking karanasan. Okay, so posible na gagawa ka ng video, magiging content creator ka, tapos ibahagi mo yung kaalaman mo base sa iyong karanasan, no? May particular na branch of knowledge na marami kang alam doon. So, yun lahat ang magiging content ng videos mo. Okay? So, sa dami ng alam mo, maaring ang mga tao ay lalapit sila sa iyo, tapos posibleng magkukonsulta sila sa iyo tungkol sa bagay na yan. And of course, being the source of that particular knowledge, ikaw ay nagiging hermit. At hermit mode din yun, sinasabi na kailangan mo ng panahon or lugar para makapag-isa, magmuni-muni ka, and then ipagpatuloy mo yung kaalaman na meron ka para mas marami ka pang maibabahagi na kaalaman sa ibang tao. Okay. That's the hermit mode. Actually, I am not yet contented in this reading. So, gusto ko pang kukuha ng cards mula dito sa Lightseer Tarot deck. One more card, please.
ito, the lovers in reverse. The lovers in reverse, which means na parang emotionally, mentally mature ka na para kontrolin ng mga kaganapan. Kasi parang hindi ka na parang malakas ka na para hindi ka kontrolin ng mga tentasyon mo. Talunin ng tentasyon. You're actually wiser and stronger right now that you can overcome the temptations of the low vibrational entities, the lovers. The lovers. Shadows here. Merong isang tao na hindi mo na kinakausap. So, parang nagkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan. Tapos, ikaw ngayon, parang you are love needy. You give away your power sa relasyon. Ipinigay mo yung kalakasan sa ibang tao, sa yung pakikipagrelasyon sa kanila. Parang nawalan ka na sa sarili mo. Parang kapag magmahal ka ng todo-todo, parang mawawalan ka ng respeto sa sarili mo. Yun, mawawalan ka ng pagmamahal sa sarili. Yun ang danger sa maling relasyon, no? And then, ginagawa mo lang yung bagay na para ma-fulfill yung expectations ng ibang tao, which is hindi maganda. You're being manipulated. So, there is imbalanced partnership or codependency. You are in unhealthy relationship. Okay? So, I hope na malalagpasan mo din yan. Since you are the magician, the alchemist, you can do it. So, ito lang ang masasabi ko sa iyo, my dear Taurus. I hope that this resonates to you. And see you in the next reading. Love and light.